Oh my God, bansang Pilipinas, mga ate, mga kagandahan, eto na ang topic na ayaw kong pag-usapan na lang nyo ba kung bakit? Dapat mag-like muna kayo, mag-share at mag-subscribe dahil ang pag-uusapan natin ay S-E-X. Sex as in sex as in sex. My God, ayaw kong pinag-uusapan yan. Bakit? Ito po ang aking point of view. Alam nyo, mga kagandahan, dahil kong sinasabi, that the most wonderful job in this world is being a mother. Hindi obligasyon ng mga magulang na turuan ng sex education ang kanilang mga anak. Ang kanilang obligasyon ay bantayan, alagaan ang kanilang mga anak na ang kanilang isip ay hindi mapopokus doon. I remember before, when I was young, dahil kami nag-aaway ng nanay ko kasi hingi siya sa akin ng pera dahil bibigay niya doon sa kapatid kong bata dahil bibili daw ng mga chicks, alagaan daw, ganyan. Diyos ko, wala pa ilang araw, patay na. Di siyempre ako yung naghahanap buhay, nangihinayang ako doon sa pera, binibigay ko, bibili ng chick, tapos mamamatay. But little did I know that my mother is doing this only to divert the attention of my sibling. Yun ang obligasyon ng isang magulang. Ang itamang direksyon ang kanilang mga anak na hindi naliligaw at kung ano-ano ang naiisip. It will just happen naturally. Nangyayari yan sa mga bata, adolescent years pa lang nila, puberty time, may mga kanya-kanyang ano na yan. May mga kabarkada sila, may mga classmates, nag-uusap-usap sila, ganyan, lahat-lahat. And ayokong pinag-uusapan yung sex dahil it's a very ticklish subject. Napakahirap ipaliwanag ang salitang sex, lalo na sa bata. Hindi nila maiintindihan. Sabi nga, what you don't experience, you will not understand. You will only understand everything when you get the experience already kung ano ito. Lahat naman tayo ay dumaan sa elementary at high school. Lahat naman ito ay pinag-uusapan, but only on a subliminal way. Hindi sinasabing sex ito, itong organ, itong ganyan, itong ganon. They talk about the birds and the bees. They talk about the propagation, but not literally as sex. Which already, in time, papasok na rin yun sa kalakaisipan. But it should be the father who will be teaching their son to be careful. And hindi naman mapipigilan yan. Kahit mga barkadahan sila, they will try to do the adventure. And kumbaga yung bang, the children will lead their own way. Kahit sabihan mo sila, they will still do their own way. Sa tingin nila ay tama. Kaya nandyan ang mga magulang, nandiyan ang mga tatay para magturo sa kanilang mga anak na lalaki at ang mga nanay naman ay pag-ingatan ang kanilang mga anak na babae. Doon pa rin tayo babagsak sa good parenting. Yung mga tinatawag natin unwanted pregnancies ng mga bata, siguro ito ay masasabi kong hindi naturo ang tamang responsibilidad ng ina yung kanilang mga anak na babae. Doon naman sa mga batang kalalakihan na nagkakaroon ng sakit ng mga HIV, sabi mo nga, at kung ano pa mga sakit, I've spoken to a lot of nurses of different local government and psychiatrists, and sabi nila, nangyayari daw to sa mga kabataan because of poverty. Yung kahirapan ng buhay, ang mga bata pa lang, naging sex worker na. And yun ang sinasabi ko. Ito ay obligasyon ng mga magulang na itama ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak. Hindi hayaang pumunta sa ganung way na magkaroon ng sex adventure
only to make money. There's so many ways that we can teach our children. Responsibility. It's really the mother who really put a lot of diversion tactics to their children para hindi na pupunta sa masama kanilang mga anak. I remember when I was growing up, I was so mad at my mother. Para bang, ano ba to? Bakit ako na lang ng ako? Bakit ako yung tagalinis ng sala? Bakit ako taga-pamalengke? Bakit ako magluluto? At a tender age of 11 years old, ginagawa ko na ito lahat. Ngayon ko na nalaman na ito pala yung mga diversion and teaching ng aking magulang na huwag ako maligaw ng landas, huwag ako makipagbarkadahan, naturuan niya ako mamalengke, natuto ko ng budgeting nang hindi ko nalalaman, it just stuck in my mind. Natuto ako magluto because pag pupunta ka sa palengke, makakakita ka ng mga bagong isda, bagong gulay, tatanungin mo yung tindera, ano ito? Paano niluluto yan? And you come to learn a lot of things that like through the tactics of our parents. It's still parenting. Ang pagtaguyod sa mga anak, babae man ang anak mo at lalaki man, nasa magulang pa rin ang kahinat na ng mga anak. Dahil para sa isang magulang, napakasakit sa puso yung mararamdaman mo ng anak mong babae o anak mong lalaki ay napariwara. It's so easy to say, but your heart cries. Dumudugo ang puso ng isang magulang pag mararamdaman niya na yung anak niya ay de-virginized na. Pag nararamdaman niya, kasi nararamdaman na magulang yung lahat. Pag nararamdaman niya na yung anak niya ay pagod na sa buhay, nararamdaman ng magulang. At napakasakit para sa isang magulang nang papapariwara ang kanyang mga anak. So like ko sinasabi, hanggat kayo ay nagiging magulang, bantayan, tugay-gayan, huwag hiwalayan ng mga anak. Sabi ko nga, never stop talking to your children. Never stop talking. Sabi nga nila, pag nandyan na yan, wala ka na magagawa, tanggapin mo ng maluwag sa kalooban mo. Dahil you're also partly to blame. Kaya nagkaganyan yung anak mo. Naghanap ng pagmamahal sa labas ng bahay dahil siguro hindi niya nakukuha yung pagmamahal sa loob ng bahay. Akala niya siguro yung pagmamahal na yon ay ganun lang kadali. Hindi niya alam na yung mabuntis siya is a responsibility for life. So the best thing is, huwag mong awayin yung anak mo, ba't bagkos, suportahan mo, isaayos mo siya, and turuan mo siya along the way and he will learn it. You'll never know everything unless you experience it. Para sa akin, ang babae ay dapat iniingatan ng kanyang sarili. Kung magagawa niyong magtiis na virgin siya hanggang sa ikasal siya, much the better. Because pag hindi ka na virgin, everything will be easy on you. Madali ka na din magpapalit ng partner, madali ka na din magpapalit ng boyfriend because you don't have anything to treasure anymore. At like ko sinasabi sa lahat ng babae na hanggat matitiis mo ang iyong boyfriend o asawa mo, go ahead. Tigilan natin pagka-liberal. Kasi ang pagkababae ay naging liberal, I feel so sad because they will just transfer from one shoulder to another. Hahanap at hahanap at hahanap at hahanap hanggang sasabihin hanggang sa makatagpo ako. Paano kung di ka makatagpo? Nag-transfer ka na lang from one shoulder to another. Pag akong babae, masakit. Kasi may mga bagay-bagay na pwedeng pagtiisan, pwedeng pagpasensyahan. Kasi pag liberal-minded ka na, wala ka ng pasensya, hindi ka na nagtitiis, wala na. Everything is to you is easy. And that is a product of modern society. Masyadong open, na wala na yung sabi ni nanay, sabi ni tatay,
nawala na yun. Always remember that our parents have been there for a long time, and what they're telling to us is what they have experienced. And they're telling that to us because they don't want us to experience the same path na dinaanan nila. I'm an old school. I don't believe in premarital sex because for me, our body is sacred. Pag nagsisimanga tayo sa linggo, nagko-communion tayo at sinasabi na ito'y katawan ni Kristo at dugo ni Kristo. So dapat nating igalang yung katawan natin, dapat i-treasure natin ito like Jesus Christ. Dahil isipin mo, how could you let someone go into your body without you knowing him thoroughly? Yung nakilala mo lang na isang gabi, isang linggo, isang buwan, then all of a sudden, you're already making love with the person. Parang bigyan naman natin ng konting delikadesa ang sarili natin. Turuan natin ng konting delikadesa ang ating katawan dahil our body is sacred. Siguro kung nakabuntis na yan at hindi naman totoong mahal, hayaan na lang muna. Huwag ka na muna magpakasal. Pag lumaki na ang bata at talagang mahal nyo sa isa, then you can go. Pero yung aksidente, huwag na lang muna. Kasi you will just add one problem to another problem to another problem. And before you come to know it, nahulog ka na sa kumunoy. I mean, ang isang problema ay hindi mo itatama ng isa pang problema. Naka-problema ka na, ayusin mo na yung sarili mo. Pagpapahalaga at respeto sa katawan. Ako patingin ko dito parang excitement lang muna. Wala pa yung responsibility. Wala pa yung mamahalin ka talaga. Kasi pag minahal mo ang isang tao, napakilaki na ng responsibilidad mo doon sa tao mismo na minahal mo. How much more sa magiging produkto nyo pang anak. And yung anak is a lifetime commitment. Hanggang sa magkaanak yan, apo mo na, responsibilidad mo pa rin. So, just be careful. Sa lahat ng kabataang babae, kilalanin nyo muna ang inyong makakadate, inyong makakasama, kilalanin nyo ang mga magulang, kilalanin nyo ang pamilya. Kung ang boyfriend nyo ay napakabait sa kanyang nanay, I will say go. Pero kung ang bata ay hindi ka pinapakilala sa kanyang pamilya at hindi mo nakikita na ang pamilya niya ay responsableng mga magulang, mag-hold on to your feelings first. Because you never know, somebody might come along again in your life. Sabi nga natin, para sa babae, you just keep on collecting and collecting and collecting all the boys and select the best. Kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Sabi ko nga, I'm an old school at siguro yung pagiging old school ko will also teach a lot of values. Sa Amerika, nakita ko 13 years old, buntis. Magkakaanak ng dalawa, hiwalay na doon sa asawa. Then they will get another boyfriend again. Hanggang sa nag-bomb na sila. Kasama ng boyfriend nila. Tuloy pa rin. Siguro sometimes, one night, you just have to wake up, look at the mirror, and ask yourself, what do you want for yourself? Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay mo? Gusto mo ba ng buhay na maayos? Gusto mo ba ng pamilyang maayos? Gusto mo bang may uuwi ang kang anak na ihahatid mo sa eskwela at susundin mo sa eskwela at ipaghahanda mo ng baon? Or my body, my choice, kung ano na lang, di ba? Nasa sa tao yan. Ngayon, kung doon ka pa rin sa my body, my responsibility, maghanda ka rin sa repercussion after. Kasi lahat naman ng gagawin natin sa buhay ay may side effect. Maghanda ka rin dahil
lahat ng gagawin mo na pagka-modernity mo, ang pagka-liberal mo, ikaw din ang aani ng repercussion after. Diba? Ang pagsisisi nga, sabi nga, lagi nasa huli. Kaya nga, like kong sabi, careful, careful, sabi ni Inday Badiday, and choose the best. I don't think so. It's a part of our body, and it has also effects on the prostate of the man. Maraming epekto sa katawan ng tao, pero hindi naman sa mata. Ang layo naman yan sa mata. Diyos ko, totoo ba yan? Diyos ko, parang hindi naman totoo. Siyempre, it's always nice to be fresh, malinis, di ba? I don't think so. Alam mo, you should clean yourself. O si Jane Salazar, unang-una, di ba, babae yun? At sumunod na lamang ang mga kabadingan. Well, sa kabadingan naman, totoo naman, pinakamarami silang may HIV because adventurous. Yung bang very permissive, wala silang pakialam, they will try to do anything and everything, wala silang pakialam. So they get what they deserve, you know? Like, if they go to bathhouses, they will have like 5, 10 men all at once on one night. And you are talking of different semen of different people. Meaning, pag lahat yan, nasa katawan mo na, anong epekto afterwards? Dapat alam mo yun sa sarili mo, dapat responsibilidad ng mga bading, because what they see is what they get. Again, sa inyo pong lahat, napakasarap pag-usapan ng sex, but this is one topic that I don't want to talk about because for me, as an adult, I'd rather do it than to talk about it. Sabi nga, ako nga, lumaki nga ako sa mundo, na ako nanonood ng mga video about sex because what for? Diba, might as well do it, diba? Basta mahal mo yung tao, gusto mo yung tao, mag-enjoy ka, go ahead. But, mabuti dapat isang partner lang, huwag multiple. Dahil pag multiple, the chances of getting sick is very, very, very strong. Chances are, imbes na nakatira ka sa magandang bahay mo, doon ka na sa San Lazaro titira, di ba? Kaya again, huwag kalilimutan, may like, may share, at mag-subscribe dito lamang sa Mother's Point of View.